Nais namang ipareview sa Kamara ang umiiral na Good Manners and Right Conduct o GMRC Law kung ito ba ay epektibong naipatutupad sa gitna ng mga karahasan sa paaralan. Habang napapanahon naman umano na repasuhin na rin ang Juvenile Justice and Welfare Act ayon naman kay Senator Erwin Tulfo. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Rigunan at Raymond Datpaas. Kailangan ng masusing assessment kung talaga bang epektibong na ipatutupad sa mga paaralan ang layunin ng Good Manners and Right Conduct o GMRC Law. Ayon kay Representative Eddie Villanueva ng Sibak Party List, author ng GMRC Law o Republic Act 11476. Layunin ng batas na hubugin ang values formation sa mga kabataan para labanan ang mga negatibong impluensya lalo na ang social media. Sabi ni Villanueva na isabatas ang GMRC Law noong June 25, 2020 at pagkalipas ng 6 na taon, nakatulong ba ito sa paghubog sa mabuting asal ng ating mga kabataan? Anya, ang mabuting asal ay dapat unang itinuturo sa bahay, kaya mahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog sa mga kabataan na irespeto ang bawat kapwa. Sa kabilang banda, sinabi ni Villanueva, tungkulin ng mga paaralan ang paggabay sa mga kabataan at dapat ang mga institusyon ay katuwang ng mga magulang dahil matindi ang masamang impluensya ng social media ngayon na napapanood online. Ang panawagan ni Villanueva ay sa harap ng sunod-sunod na mga school-related incidents na kinasasangkutan ng mga kabataan at nakalulungkot na nangyayari sa paaralan na dapat sana na magsilbing safe space sa mga mag-aaral at guro. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa mga magkakaibang pananaw at paniniwala, panahon na upang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act at sa implementasyon nito. Ito ang paniniwala ni Senador Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Ayon kay Tulfo, mahalagang mapakinggan ang dalawang panig at maghanap ng solusyon sa problema. Dahil may mga nagsusulong na babaan ang edad ng criminal liability sa kabilang bandayang sinasabi ng mga child psychologists at social workers na ang problema ay sa implementasyon ng batas, pagpapalaki ng mga magulang sa mga bata at ang komunidad na kanilang kinalakihan. Sabi ni Tulfo, patuloy ang kanyang konsultasyon sa mga criminal law experts, law enforcement, juvenile justice experts at maging sa mga social agencies at groups. Tungo ito sa programang masolusyonan ang problema at wala ng kabataan na maligaw ng landas. Una nito kinondena ni Senador Kiko Pangilinan bilang mayakda ng Juvenile Justice and Welfare Act ang mga disinformation kaugnay ng batas na ito. Lalo na ang sinasabing hindi maparurusahan ng mga menor de edad na makagawa ng krimen gaya ng dalawang namaril sa Tacloban City. Sabi ni Pangilinan, inililihi sa tunay na problema at hinahaluan pa ng politika. Hindi ito makatarungan sa mga nagdadalamhating namatayan at nasugatan, ganon din sa pagsusumikap ng mga guro, social workers, pulis, pati ang ating justice system. Bilang ama, pakiusap ni Pangilinan sa lahat ng mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Datpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.